Ang ating mga kababayan sa ginawang pagbisita ni U.S. Secretary of State Antony Blinken at U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin sa Malacanang. Kung bakit, narito ang balita ni Almar Forzuelo. Muling ipinamalas ni Bongbong Marcos Jr. sa buong mundo ang malalim nitong koneksyon sa bansang Amerika matapos ang ginawang joint courtesy call ni U.S. Secretary of State Antony Blinken at U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin sa Malacanang araw ng Martes. Ang dalawang Amerikano ay bumisita dito sa Pilipinas para dumalo sa ika-4 na Philippine-United States 2+2 Ministerial Dialogue. Ang naturang 2+2 Ministerial Dialogue ay isang policy-level dialogue na pinangunahan ng mga kalihim ng Department of Foreign Affairs o DFA at Department of National Defense at U.S. Department of State at Department of Defense ng Amerika. Gaya ng inaasahan, tuwang-tuwa si BBM dahil sa tulong daw ng kaalyadong bansa ay mas mapapalakas pa umano nito ang panlabas sa depensa ng Pilipinas laban sa China. Ang tanong, natuwa naman kaya ang ating mga kababayan? Araw ng Martes kasabay ng pagbisita ni Blinken at Austin dito sa Pilipinas ay nagsagawa ng kilos protesta sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ang ilan sa ating mga kababayan para tutulan ang nasabing dialogo. Sa harap ng Camp Aguinaldo, ilang militanteng grupo ang nagkilos protesta kasabay ng 2+2 dialogue sa pagitan ng mga opisyal ng Pilipinas at Estados Unidos. Habang nilakad naman ng grupo anti-imperialist movement, No to War Sector, ang kahabaan ng Timog Avenue hanggang Tomas Morato Boy Scout Rotonda sa Quezon City bilang pagpapakita ng kanilang pagtutol sa pagbisita ni U.S. Secretary of State Antony Blinken at Defense Secretary Lloyd Austin dito sa Pilipinas. Ayon kay RJ Haveliana ng anti-imperialist movement, ang 2+2 dialogue ay hindi solusyon sa kahirapang dinaranas ng mga Pilipino. Ang tawag dito sa agreement na ito ay 2+2 Bilateral Military Intelligence Agreement. Ayaw ito ng taong bayan. Ang nais ng taong bayan, murang bigas, murang tubig, murang kuryente, pagkain, tirahan, gamot, bahay, hindi pagpapalakas ng militar, kung hindi dapat gugulin sa pang-ekonomiya ang pangangailangan ng mga Pilipino. Binigintiin ito na ginagamit lang ng mga Amerikano ang Pilipinas para sa isang proxy war laban sa China. Tayo po ay gagawin lamang na pambala sa kanyon na hindi naman gera na ating mga Pilipino. Isang bangag na liderato lamang, walang katinuan sa kanyang isip papapasok sa isang kasunduan na hindi patas at ilalagay niya sa bingit ng kamatayan ang maraming Pilipino. Ngunit bago pa man dumating sa bansa sina Austin at Blinken ay naunang nagsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang sektor ng lipunan para tutulan ang ginagawang panggagamit ng Amerika sa Pilipinas. Ang nasabing protesta ay tinawag na No to US BBM Proxy War. Para sa isang geopolitical analyst na si Herman Camentong Laurel, nakakalungkot man isipin na kapwa ang mga Pilipino ang nagpapagamit sa mga Amerikano para mapasubo tayo sa gulo. Isang bagong peligro po sa bayan natin po ay hindi po itong mga mananakop na dayuhan, kundi yung mga tagaloob po natin, mga kapwa Pilipino natin na nagpapagamit po sa mga panlabas na puwersa na nais sakupin ng Pilipinas ulit. Dagdag pa nito, hindi niya lubos maisip na kung sino pa ang nagpapahamak sa Pilipinas simulat sa pool ay siya pang kinakampihan ngayon ng mga Pilipino. At sa kasaysayan po ng Pilipinas, ngayon sinasabi nila kung sino-sino ang mga kalaban daw ng Pilipinas. Ang pangunahing kalaban ng Pilipinas has always been Amerika. Sila po ang dumayo po rito, nag-invade po ng Pilipinas, nag-okupa ng Pilipinas, pumatay po ng 1 milyong Pilipino noong panahon ng Phil-American War. Sinabi rin ng grupo na hindi totoo ang pangako ng Amerika na tayo ay tutulungan sa mga pinag-aagawang teritoryo at palalakasin ang depensa ng Pilipinas. Patunay-an nila rito ang pinagmamayabang na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ng Marcos Administration. Sabi ni BBM, pagpapalakas daw ng disaster response ng bansang EDCA, pero lumabas na lang ang bagyong Karina sa PAR ay hindi man lang natin naramdaman ang presensya ng mga Amerikano sa mga nasalantang lugar para mamahagi ng kahit konting ayuda.
Para sa Diyosa sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. Sa kaugnay pa ring balita na yan, attorney, para sa isang geopolitical analyst, hanggat hindi pa nagpapalit ng liderato ngayon ng Pilipinas, hindi magkakaroon ng independent foreign policy ang bansa. Kung bakit, alamin natin sa balita ni Ina Mortel. Nitong Martes, dumating na sa bansa ang dalawang matataas na opisyal ng Amerika para sa 2+2 Ministerial Dialogue. Ito ay sina US Secretary of State Anthony Blinken at Defense Secretary Lloyd Austin na nakipagpulong sa counterparts nito sa Pilipinas na sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Defense Secretary Gilbert Chodoro para mas pagtibayin pa ang defense cooperation ng dalawang bansa. Ito ang unang pagkakataon na ang Pilipinas ang nag-host sa nasabing pagpupulong. Tingin naman dito ng isang geopolitical analyst na si Prof. Ana Malinduguy, ang mga ganitong hakbang ng Amerika ay paninigurado lamang na hindi magbabago ang Marcos administration sa maka-Amerikano nitong polisiya. These are high-ranking and high-level officials of the United States. They're visiting the Philippines every now and then. Why is that? Kasi gusto talaga i-secure ng United States na you will not change your foreign policy. That you will be on our side no matter what. Ayon pa kay Malinduguy, sa sitwasyon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa politika, kailangan nito ang Amerika. He also needs the backing of the United States for him to survive politically in the Philippines and even domestically. And he needs the backing of the United States to still have that kind of international image na sinususugan ng United States na, you know, he's a good president. Hugot din ito ng geopolitical analyst sa interes ng mga Marcos sa Amerika kung saan mayroon tong higit $353 million contempt order. Nabanggit din ni Malinduguy na dalawa rin sa malalaking problema na hinaharap ngayon ni Marcos ay ang aligasyon ng malawakang korupsyon sa kanyang administrasyon at ang umunay paggamit nito ng iligal na droga na hanggang ngayon naman ay hindi pa rin direktang sinasagot ni Marcos. That's why if you will expect BBM to turn around and have an independent foreign policy out of the blue, that is not expected anytime soon. Matatandaan na sa liderato ni Bongbong Marcos Jr., pumihit ang bansa sa Amerika, lalo na sa usapin sa South China Sea na malayo sa pulisiya ng Duterte administration. Mas dumami rin ang EDCA site sa bansa na ayon pa kay Malinduguy ay hudyat lang na paggamit ng Amerika sa Pilipinas bilang bahagi ng island chain strategy nito o ang konsepto ng military political strategy para sa kanyang depensa. Kaya naman para sa geopolitical analyst, hindi basta-basta makakawala ang Pilipinas sa Amerika hanggat si Marcos ang pangulo nito. BBM's administration is already beholden talaga at saka na ano na siya nandun na siya sa hawla I don't think it can get out. The only thing that I see for the Philippines to go back to independent foreign policy na pinush ng Duterte administration is for the Philippines to have a change in leadership. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ito si Ina Mortel, SMNI News. Ano masasabi mo, attorney? Dagdag ko lang, attorney, kasi nagbigay din ng pangako ang Amerika ng $500 million or nasa humigit kumulang 30 bilyong piso para sa bigay ba talaga yan? Military assistance. Sagutin mo nga, bigay ba Libre talaga o yan? utang. May paglilinaw O si sila rin Austin. ang kikita? Oo nga. Or Sige pautang nga. ito. Kaya nga, sila rin ba kikita o bigay? Sige nga, basahin mo. Ang sabi explanation. dito ni Austin, dito muna sa financing. Sabi dito ni we are now allocating an additional $500 million in foreign military financing to Philippines to boost security collaboration with our oldest treaty ally in this region. Financing. So, hindi yan grant. Kung talagang bigayan, ang sasabihin, grant. Kasi ang grant, hindi kinakailangan bayaran. Pero pag financing, pautang. Abay, sila pa kikita, tayo pa magkakaroon ng utang na loob. Pwede Oo. ba yun? Sabi pa dito. Ginagamit ng kanilang mga base militar natin na walang bayad na renta. Nalalagay na nga tayo sa gitna na sa mitsa ng digmaan dahil pwedeng atakihin niya mga base militar na kung saan sila narare. Tayo pa pala ipautangin. Ano ba yan? Ito pa, hindi pa yan na. para ngayong taon Sabi dito, we are working with the U.S. Congress to allocate $500 million in foreign military financing to the Philippines. Kita mo lang, wala naman pala binibigay mga Amerikano. Sila pala yung nagdinegosyo.
Sila pala yung nagdinegosyo, magbebenta na kalating bilyong dolyares para kumita ang kanilang mga kumpanya. Ano ba yan? Tayo ba magpapasalamat pa at magkakaroon ng utang na loob? Ay naku mga kaibigan, ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Pero ito ba yung pangangailangan ngayon ng ating bansa? Dahil, kumbaga, ang priority ng taong bayan ay patungkol sa ekonomiya nila, no? At sa buong bansa sa kabuuan. Yung pagkontrol sa inflation, pagtugon ng pamahalaan sa kahirapan. Ito bang EDCA ay makakatulong, attorney? Baka siguro pag nabiyayaan tayo mula dito sa EDCA, magmumura na yung bilihin o magmumura yung mga tao? Wag na natin pag-usapan kung bababa ang presyo ng bilihin sa EDCA. Wala talaga yung magiging epekto. Ang aking inaasahan lang, yung sabi dati ni Secretary Galvez, na EDCA tutulong on humanitarian missions pag meron tayong mga delubyo. Bakit? Meron bang mga Amerikanong tumulong itong huling pagbabahan na dulot ng Karina? Meron ba man lang isang amphibious vehicle galing sa Estados Unidos ang tumulong? Wala po akong nakita. Meron ba silang bigas na naibigay sa ating mga kababayan? Yan po ang mga katanungan at tinatanong ko lang naman yan, alinsunod doon sa dating na bitawang salita na isang miyembro ng Marcos Jr. Cabinet na gagamitin din ng EDCA for humanitarian assistance. Pero malinaw po yan. Sa humanitarian assistance, wala po tayo naging pakinabang dito sa huling dumaang bagyong Karina. Sabi naman ni Defense Secretary Gibo Chidoro, and I quote, "Every peso or dollar spent on hardening Philippine capabilities to defend itself and to deter unlawful aggression will be a plus against any threat actor, whether it be China or anyone." Talagang una nabanggit China. Ewan ko ba? Ako, sa tingin ko rin, hindi dapat binabanggit yan dahil bagamat meron tayong sigalut sa China, yun din naman ang kaso sa mga karatig bansa natin na Vietnam, Malaysia at Brunei, no? Pati Indonesia. Pero wala naman silang paghahanda na para sa gera. Yun ang nakapagtataka. Bakit ang dami-dami naman nag-aagawan dyan sa West Philippine Sea at sa South China Sea, 5 bansa yan, pero parang tayo lang ang tinatrato na ang China ay kalaban at dapat maghanda na sa isang gera. Bakit kaya ganun? No? Bakit ibang pag-iisip ng Pilipinas? At bakit Pilipinas lang ang nagpagamit ng mga base militar sa mga Amerikano, di umano para protektahan ng kanyang territorial integrity? Bakit? Hindi ba ganyan din ang interest ng Vietnam? Hindi ba ganyan din ang interest ng Malaysia? Hindi ba ganyan din ang interest ng Indonesia at ng Brunei? Pero bakit hindi nila pinagamit yung kanilang mga base militar para di umano maprotektahan ng kanilang mga teritoryong karagatan? So talaga pang nakapagtataka, iba po talaga ang mind frame ng ating Marcos Jr. administration. Ang tingin talaga nila, iisa lang ang interest, na pang-national interest ng mga Pilipino at Amerikano. Pero ang tanong ko nga po, anong interest natin para mamatay mga Pilipino sa isang gera kung magpuputukan sa panig ng China at ng Amerika? May dahilan ba tayong para makipaggera sa kanila? Meron tayong hindi pa nare-resolbang agawan sa teritoryo, pero yung ating backer naman na si Uncle Sam, hindi naman pinaniniwalaan yung basehan ng aking titulo sa mga islang yan. Hindi ba nakakatawa naman yan? So mga Pilipino, gising po. Talagang mga Pilipino lang ang pwedeng magtaguyod ng pangnasyonal na interest natin. Huwag po tayong maniwala na yung mga dayuhan na yan ay magpapakamatay sa atin. Ang ating inaawit po, ang mamatay ng dahil sa iyo. Mga Amerikano po, hindi umaawit ng mamatay na para sa Pilipinas. Mamamatay po sila para sa kanilang bansang Estados Unidos. Pero itong kasunduan na ito, attorney, between dalawang ahensya ng US at ng Pilipinas, Foreign Ministry and sa defense natin, needed pa ba natin din na makahingi ng konsultasyon din mula sa ating mga kapitbahay na mga dito sa ating bansa, no? Halimbawa, kagaya nung sa last time kasi with Japan naman, nagkaroon ng artikulo or editorial dito sa Jakarta Post at sinasabi dito sa Article 2 pala ng Principles of the 2007 ASEAN Charter, lahat pala ng mga miyembro shall act according to mutually agreed principle including respect for the right of every member state to lead its national existence free from external interference, subversion, and coercion. Meron din dito, enhanced consultations on matters seriously affecting the common interest
of ASEAN. Kumbaga, syempre kasi nandito yan sa rehiyon na yan magkakaiba din yung pananaw at pag-cater ng iba pang mga kapitbahay natin sa ASEAN na attorney. Pero yan nga ang dahilan kaya kakaiba ang ating foreign policy. Kasi ibang mga karatig bansa natin sa ASEAN ay sumusunod dyan sa tratado na yan. Pero nakapagtataka, bukod ba dyan sa tratado na yan, ay nariyan na ating saligang batas. We renounce war as an instrument of our foreign policy. We have a no nukes provision. Bawal ang nuclear weapons dito sa Pilipinas. And yet, hindi naman natin nalalaman kung nandiyan na ang mga nuclear weapons. Lalong-lalo na dahil nandito naman yung kanilang intermediate range missile launcher, no? Na nung minsan ay kamuntik nang maging kadahilanan para magkaroon ng isang nuclear war sa panig ng Amerika at ng Russia. So, ang tanong ko, bago tayo pumunta doon sa mga tratado, ano muna ang ginagawa ng ating gobyerno para itaguyod ang probisyon ng ating saligang batas? Malinaw din sa ating saligang batas, no? Na dahil nga po sa ating mapait na karanasan, hindi lang po doon sa Philippine-American War, kundi na rin doon sa katunayan na bago tayo bigyan ng di umanong kalayaan, riniserba muna ng Amerika ang Pilipinas para gamiting unsinkable warship. At ang nakasaad ngayon sa ating saligang batas, para maiwasan nga na tayo makalagtad sa gera, ang presensya ng mga dayuhang kasundaluhan at mga base militar ay dapat sa pamamagitan lamang ng isang tratado na kinikilala na kabilang parte na isang tratado. At kung kinakailangan, ay magkakaroon pa ng plebisito. At tatanungin ng taong bayan kung payag ba sila o hindi. Alam mo itong EDCA na ito, o narariyan sila, 10 taon na yan, umalis ba sila? Nung una naming kinuwestiyon yan sa Korte Suprema, hindi pa nga nabibigay ng implementasyon yung EDCA. At ang sabi ng Korte Suprema, wala namang provision dyan na mananatili talaga ang mga Amerikano. O doon, nakasaad talaga doon na po pwede sila mag-preposition ng mga kasundaluhan at ang mga equipment. Ngayon, 10 taon nang nakakalipas, umalis ba sila dyan sa mga base militar na yan? Hindi! At dahil 10 taon na sila narariyan, hindi ba, pwede na nating sabihin, yan ay permanenteng mga base militar? O kinakailangan ba mas mahaba pa sa 10 taon? Sa akin, tingin ko, napakahaba na yan 10 taon at talagang obvious na po yan na talagang yan ay isang basing agreement na naman, nalabag na naman sa saligang batas dahil yan po ay walang tratado. Now, yung sinatawag nating VFA, ang sabi ng Korte Suprema, ang basihan yan ay Mutual Defense Treaty. Pero ako hindi rin kumbensado dyan. Again, natalo kami dyan sa kasong yan. Pero paano namang magiging implementasyon yan ng Mutual Defense Treaty? Yung provision nga na ating saligang batas na nagsasabi na pagdating sa mga presensya ng mga dayuhang sundalo at base militar, kinakailangan meron tratado, yan po ay bagong provision ng saligang batas. Noong 1935 Constitution, wala pong ganyang provision. Nagkaroon lang ng ganyang provision dahil nga po pinaalis ng Senado ng Pilipinas sa ilalim po ng aking kamag-anak ni Jovi Salonga ang mga base militar ng Amerika. At tayo po ay nagdiwang. Kaya lang, short-lived. Kasi nung pumunta po at naging presidente ang Noynoy Jr., pinirmahan niya yung EDCA na yan. Dahilan ngayon kung bakit nakabalik ang mga Amerikano sa ating mga base militar. Alam mo, dehado tayo ngayon. Kasi noon, at least kahit paano nagbabayad ng renta. Ginamit ni Marcos yun, fundraising, Marcos Sr. Dito po, wala tayong kita. Libre. O ito nga itong sinasabi nilang 500 million. Financing, pautang pala, hindi naman bigay. Pero, attorney, Idagdag ko lang. sige. Kasi mismo yung dating military attorney, nagsasabi rin na hindi rin kinikilala talaga ng Estados Unidos yung area na yan na iginigiit natin na nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng dispute. Maging sila, hindi sila convinced sa stand ng Pilipinas. Bakit ganun pa rin yung tiwala natin sa Amerika? Well, yun nga po dahil unang-una kasi hindi bumabalik sa kasaysayan yung marami nating mga kababayan. Hindi po natin kaibigan ng mga Amerikano nung sila po'y dumating sa Pilipinas. Tayo po ay nakipaglaban sa pinakamadugong digmaan sa kasaysayan ng buong mundo dahil ang naging order ng mga Amerikano patayin ang lahat ng may buhay, pati po ang mga animal, mga aso at mga baboy, mga manok. At walang iiwan na nabubuhay dyan sa lalong-lalo nasa lugar ng Samar, no? At doon nga po nila kinuha yung Balanginga Bells na sa panahon naman ni Presidente Duterte ay nabalik bilang isang symbolic step na kinikilala nila na mali yung pagkuha ng mga bells na yan. No? So hanggang hindi po tayo magbalik tanaw sa kasaysayan, hindi tayo makakarating sa ating pupuntahan. At kaya nga po ako talaga sumuporta kay dating Presidente Duterte, bagamat nung una ako hindi talaga bumoto sa kanya, dahil nakita ko, siya lang ang tanging presidente
na mayroong tamang pagkakaintindi ng kasaysayan. At dahil tama ang kanyang pagkakaintindi ng kasaysayan, alam niya ang kanyang patutunguhan na ang tanging ang interes ng bayan ng Pilipinas ay makakamit lamang o isusulong kung meron tayong independenteng foreign policy na walang kinikiligan. Dahil nga, dapat wala tayong kaaway at lahat ay kaibigan. Nang sa ganon, makukuha natin ang benepisyo ng pagkakaibigan galing sa lahat at wala tayong magiging kalaban. Attorney, i-quote ko lang. Itong may panayam kasi dito kay retired Admiral Harry B. Harris Jr., dating commander po ng US Indo-Pacific Command. Ito'y sa panahon ni Barack Obama. 2015 to 2018 siya naging commander ng US Indo-Pacific Command, tapos naging United States Ambassador to South Korea sa panahon ni President Donald Trump. Ang sabi niya, and I quote, "We," ibig sabihin Amerika, "don't recognize the territorial claims that the Philippines has, even those claims in the Exclusive Economic Zone or EEZ of the Scarborough Shoal and Second Thomas Shoal or Ayungin Shoal. Those islands are contested. We don't recognize the sovereignty of them nor any country's control over them." Hindi pa ba ito sapat, attorney? Di ko maintindihan. Yan din ang sinabi ni Henry Kissinger. Yan din ang sinabi ni Hillary Clinton. Hindi ko alam kung sinong gusto nila magsabi niyan. Pero kasi si Biden kasi sinasabi, "Our commitment to the Philippines is ironclad, except not included South China Sea Disputed Islands." Buti pa yung US may yung kanilang polisiya, attorney, talaga mula noon hanggang ngayon. Sa atin, pabago-bago. Sabi mo nga, pabale-balentong. Well, kasi nga, wala tayong isang mas forward-thinking na foreign policy. Hindi natin ginagawa ang ating polisiya para talagang makatugon doon sa pangangailangan ng ating mga kababayan at ang ating pangnasyonal na interes. Ang ating pangnasyonal na interes, mas maraming pagkain sa hapagkainan ng mga Pilipino at ano ang paraan para makamit yan? Makipag-away sa pangalawang pinakamayamang bansa sa daigdig at pinakamakapangyarihan din or maging kaibigan ng kapareho ng Estados Unidos at ng bansang China. Tingin ko po, mas tama yung naging pulisiya ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na maging kaibigan ng parehong panig. Bago lang tayo mag-break, attorney, baka kasi akalain ng ating mga kababayan na dapat matuwa na tayo nang marinig natin na magbibigay ng $500 million. Hindi nga bigay. Pautang nga. Ito. Financing. Yes. At utang. Ang realidad ngayon, ang tanong, di ba hihingin pa yung naturang $500 million na pautang na yan para sa Pilipinas mula sa US Congress? At magdidepende pa yan kung tutugon o aprubahan ng Republican Party-dominated US Congress. Oo nga, no? Hindi ko naisip yun. May election pa. Ang mga gabinete na bumisita ay democratic. Pero ang mga boboto ng budget, hindi gaya dito sa Pilipinas, na ang mga congressmen ay talagang nakukuha ng suporta ng presidente, ay doon ay Republican sila. At inaasahan nga nila na Republican ang uupo sa Nobyembre. So maho-hostage nila yung budget. So hindi pa po yan sigurado. So pangako yan pa lamang. Ay pangako pa lamang na pauutangin tayo para kumita ang mga Amerikanong kumpanya na nagbebenta ng mga baril, bala at mga iba pang pandirigmang mga kasangkapan. Ayan mga kababayan, ano ba ang inyong opinion?